Hi mga kapyesa, magandang araw uli. Bali, nandito naman po yung update po doon sa ating ginawa nga inverter na ginawa po nating power station. So, ito na po yung result na finished product niya. So, nabuo ko na po siya. Bali, ito po yung itsura ng loob niya. Ayan. So, may mga wirings na po siya. So, meron din po tayong safety fuse para kung sakaling may short circuit, hindi po masusunog o masisira itong ating ginawang power station. So, ngayon, ay titingnan natin kung ano yung mga kayang gawin itong power station na to. Gamit ang 12 volts battery na binuo natin mula sa battery ng LiPo4 4S2 parallel. So, umpisahan po natin. So, una, nandito po yung kanyang master switch. So, pag on natin, makikita po natin dito sa voltmeter kung ilang battery po yung nilalaman ng ating power station. So, meron po siyang 13.2 volts. So, yung susunod na switch po, ito po yung switch ng port natin gaya ng ating charger. So, itatry po natin. So, yan po, bumilaw. So, try po natin mag-charge. So, saksak natin yung ating dito, connector ng cellphone. So, ibaba ko muna itong ating cellphone. Yan, makikita natin. So, meron po tayo dito tablet. So, try natin. Yan. So, try natin, saksak natin. Ayun, nag-charge po siya. So, makikita po natin doon, charging po siya. Okay. So, effective po yung ating ginawang port. So, next po is yung ating 220 volts. So, ito yung kanyang switch. Ito po yung switch ng ating inverter na galing po sa UPS. So, yan. Yun, may tumunog po. Sabihin, nag-on na po siya. So, meron po tayong sinaksak dyan na mga charger. So, i-try po natin ulit to. Kung gagana. Yun, gumana. So, makikita ulit natin doon. Mag-charge na naman po. Yan. Then, next po natin itong isa pa. Isa. Ayan po. Mahaba kasi yan, kaya niroll ko na lang na ganyan. So, isaksak natin. Yun. I-charge po siya. So, gumagana po yung kanyang 220 volts. So, i-try naman natin itong ating pagsabayin natin itong charger ng tablet. Yan. Charge natin. Then, ito po yung ating electric fan. So yan, nakasaksak po siya. So i-try natin. On. Switch. Yun, umikot po. So yan. So habang nagcha-charge, umiikot din po siya. Yan. Then, i-try natin din isabay itong ating port at saka itong ating humidifier. Ayun, nag-charge. So pwede po siyang magsabay-sabay pala. Okay, habang sina-charge mo to, umiikot yung electric fan. Yan, nag-charge. So, mayroon din po tayong cellphone. So, oops. Try natin. Yun. Nag-charge po siya. Okay. So, yan. Pwede siya magsabay-sabay. Then, mayroon din po tayo dito natawag na solar charge controller. So, may separate din po siyang switch. Okay. So, makikita-switch ko natin. Kita natin dyan kung ilang volts. Okay, meron na po tayong remaining na 12.9 kasi nagpo-consume po yung ating mga ginagamit na gadgets. So, i-try din natin. Lagyan natin ng kung magana yung kanyang charger. So, pag puno na yung ibang port natin, pwede tayo mag-charge din dyan. So, ito. Yun. So, nag-charge din po. Nakita natin doon, nag-charge yun. Okay. So, yan po yung aking ginawa. Then, meron po siyang isang function ulit. Meron din po siyang lights. So, pag ginawa natin to, ilaw po yung kanyang emergency light. Yan. So, meron po siyang emergency light. So, ito, pag meron po kayong 12 volts na mga gadget or mga i-charge, pwede po itong dito tayo magkuha ng ating 12 volts source. So, meron din po itong charger. Dito po natin. So, sa ilalim. So, ito po yung kanyang charger port para kung nalubat po yung ating battery, pwede po natin siyang i-charge gamit po ang ating electricity. Kung wala naman po tayong electricity at lubat po yung ating power station, gagamitin po natin itong solar charge controller. Dito naman po natin sasaksak yung ating solar panel para mag-charge po yung ating battery. So, yan po yung aking ginawa na improvised inverter na galing po sa UPS. Kailangan po, maraming salamat.